Sa likod ng naglalakihang kurtinang pelus na kulay dugo, nakatayo si Teralyn Monteverde, unahin sa mga taong malapit sa kanya. Ang hangin sa loob ng backstage ay puno ng amoy ng mamahaling pabango at ang mahinang ugong ng mga aircon na tila bumubulong ng panganib. Hawak ni Naen ang isang thermos na naglalaman ng mainit na tubig na may halong pulot at limon. Ito ang timplang palaging nagliligtas sa boses ni Kendrick tuwing may malalaking diskurso ito. Pinunasan ni Naen ang pawis sa kanyang noo kahit na malamig ang paligid. Siya ang nagpuyat para sa bawat salitang bibigkasin ng kanyang asawa sa ibabaw ng entablado. Siya ang nagtuwid sa mga baluktot na numero sa report at siya ang nagmakaawa sa mga supplier na huwag iwanan ang kumpanya noong nakaraang buwan. Ang boses ni Kendrick ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom, puno ng kumpiyansa at kapangyarihan. Nararamdaman ni Naen ang pamilyar na pagkabog sa kanyang dibdib, isang halong kaba at pagmamalaki. Akma na siyang lalabas mula sa anino ng kurtina upang iabot ang inumin nang marinig niya ang mga salitang tila isang matalas na patalim na bumaon sa kanyang pandinig. Nanatili akong matatag dahil sa inspirasyon at talino ng isang espesyal na babae. Ang wika ni Kendrick na may kasamang malawak na ngiti. Ang tagumpay ng Salazar Tech ay hindi lamang sa akin, kundi sa babaeng naging utak sa likod ng bawat diskarte ko. Isang hakbang ang ginawa ni Naen patungo sa liwanag. Ang kanyang mukha ay handa na sa isang mapagpakumbabang ngiti. Ngunit ang kanyang mga paa ay tila napako sa sahig nang makita niyang inilahad ni Kendrick ang kanyang kamay patungo sa kabilang panig ng entablado. Doon, lumabas si Elise Navarro. Suot ang isang pulang bestida na tila kumikinang sa ilalim ng mga spotlight. Ang mga palakpakan ay tila isang malakas na agos na lumunod sa katinoan ni Naen. Ladies and gentlemen, kilalanin niyo ang aking katuwang, ang babaeng tunay na karapat-dapat sa papuring ito. Si Elise, ang dugtong ni Kendrick, habang masuyong hinahawakan ang baywang ng kanyang sekretarya. Ang bawat kataga ay tila isang dagok na nagpabagsak sa dignidad ni Naen. Ang init ng thermos na hawak niya ay hindi na niya maramdaman dahil sa biglaang pamamanhid ng kanyang buong katawan. Lumabas siya mula sa likod ng kurtina, hindi dahil sa nais niyang gumawa ng eksena, kundi dahil sa labis na pagkalito. Gusto niyang isipin na isa lamang itong pagkakamali, na marahil ay hindi siya nakikita ni Kendrick. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, walang bakas ng pagsisisi sa mukha ng kanyang asawa. Sa halip, ang nakita ni Naen ay ang matinding pagkairita. Lumapit si Kendrick sa kanya habang ang mga kamera ay nakatutok sa kanila. Inaasahan ni Naen ang isang paliwanag o kahit isang bulong ng paghingi ng paumanhin. Ngunit bago pa siya makapagsalita, marahas na hinablot ni Kendrick ang malaking timba ng yelong nakapatong sa lamesa ng mga inumin sa gilid ng entablado. "Huwag kang tatayo dito at huwag mo akong ipahiya," ang malamig na utos ni Kendrick. Kasabay ng kanyang mga salita, ang bulto ng yelo at tubig na kasing lamig ng kamatayan ay ibinuhos ni Kendrick sa ulo ni Naen. Ang bawat butil ng yelo na tumatama sa kanyang balat ay tila mga maliliit na bato na nambabato sa kanyang pagkatao. Ang tubig ay dumaloy sa kanyang mukha, pumasok sa kanyang mga mata at nagpabigat sa kanyang simpleng bestida na maingat niyang pinili para sa gabing ito. Ang halimuyak ng pulot at limon mula sa nabitawan niyang thermos ay humalo sa amoy ng natutunaw na yelo sa sahig. Katahimikan ang bumalot sa malaking bulwagan. Ang mga seryosong mukha ng mga negosyante at ang mga mapanghusgang mata ng mga matataas na lipunan ay nakatitok sa kanya. Naramdaman ni Naen ang matinding pag-akyat ng init sa kanyang mga pisngi, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa isang uri ng hiya na tila gustong lamunin ang kanyang buong kaluluwa. Ang kanyang buhok ay nakadikit sa kanyang mukha at ang bawat patak ng tubig mula sa kanyang laylayan ay lumilikha ng isang mantsa sa mamahaling alpombra. "I can't believe you're doing this here, Naen,"
Dagdag ni Kendrick na may kasamang mapait na tawa, na tila ba ang biktima ng kahihiyang ito ay siya at hindi ang asawang basang-basa sa harapan niya. You look like a mess. Umalis ka na bago ka pa makita ng iba nating partners. Tumingin si Nain kay Elise na nakatayo sa likod ni Kendrick. Ang babae ay hindi nagpapakita ng awa. Sa halip, may isang maliit, halos hindi mapansing ng ngiti ng tagumpay sa mga labi nito. Ang mga diamante sa leeg ni Elise ay tila kumukutya sa bawat sakripisyong ginawa ni Nain para sa kumpanyang ito. Hindi gumalaw si Nain, hindi siya sumigaw, hindi rin siya nagmakaawa. Ang bawat hibla ng kanyang puso na dati ay puno ng pagmamahal para sa lalaking nasa harap niya ay tila isa-isang napuputol. Ang lamig na nanunuot sa kanyang mga buto ay hindi nagmula sa yelo, kundi sa katotohanang ang lahat ng kanyang itinayo sa loob ng 12 taon ay gumuho sa loob lamang ng 1 segundo dahil sa isang timba ng tubig. Ganito na lang ba ang halaga ko? Ito na ba ang kabayaran sa lahat ng gabing hindi ako natulog para sa mga pangarap mo? Ang mga tanong na ito ay nanatili sa kanyang isipan, hindi maipahayag dahil sa bara sa kanyang lalamunan. Ang kanyang lalamunan ay masakit, tila may mga bubog na nakabara doon tuwing susubukan niyang huminga. Tinalikuran niya ang entablado. Ang bawat hakbang niya ay mabigat. Ang kanyang sapatos ay naglalabas ng basang tunog sa sahig na tila isang piping saksi sa kanyang pagkatalo. Sa kanyang paglalakad palayo, narinig niya ang muling pagpapatuloy ng musika at ang muling pagtawa ni Kendrick na tila walang nangyari. Ang bawat tawa ay tila isang latigo na humahagupit sa kanyang likuran. Nang makarating siya sa pintuan ng exit, isang anino ang humarang sa kanya. Isang lalaking may tindig na puno ng awtoridad. Suot ang isang itim na Amerikana na tila sumisip-sip sa lahat ng liwanag sa paligid. Hindi ito si Kendrick. Ang mga mata ng lalaki ay hindi puno ng pangungutya, kundi ng isang malalim at misteryosong pagkilala. Sa gitna ng kanyang panginginig at kahihiyan, isang boses ang narinig niya, mababa ngunit sapat na, upang patigilin ang mundo ni Nain. Gaano mo katagal balak hayaan ang sarili mong malunod sa tubig na ikaw naman ang nagpaapaw, Theraline? Ang tanong na yon ay tila isang kidlat na naglayo sa kadiliman ng kanyang isipan. Hindi sumagot si Nain. Patuloy ang pagdaloy ng tubig mula sa kanyang buhok patungo sa sahig. Ngunit sa unang pagkakataon sa gabing iyon, ang kanyang mga kamay na nakakuyom ay dahan-dahang tumigil sa panginginig. Ang sakit ay naroon pa rin, ngunit may isang bagong uri ng init na nagsisimulang mag-alab sa kanyang dibdib. Isang apoy na hindi kayang patayin ng kahit anong dami ng yelo. Ang bawat hakbang ni Nain sa loob ng kanilang mansyon ay nag-iiwan ng bakas ng basang mantsa sa malamig na sahig na gawa sa puting marmol. Ang katahimikan ng bahay ay tila isang malaking kumot na sumasakal sa kanyang paghinga. Ang bawat patak ng tubig na nagmumula sa kanyang laylayan ay mabilis na hinahabol ng lamig ng aircon, dahilan upang manginig ang kanyang mga balikat. Sa gitna ng malawak na sala, nakaupo sa isang inukit na upuang kahoy si Doña Carmela. Ang kanyang boses ay tila isang matalim na gunting na gumugupit sa katahimikan ng gabi. Huwag mong dungisan ang sahig ko ng iyong kawalan ng ingat, Theraline. Ang bungad ng matanda, habang hindi man lamang nag-aabalang iangat ang tingin mula sa iniinom na tsa. Isang malaking kahihiyan ang ginawa mo sa gala kanina. Ang isang asawang marunong tumanaw ng utang na loob ay dapat alam kung kailan mananatili sa anino upang magningning ang kanyang kabiyak. You should have known better than to stand there looking like a beggar. Hindi sumagot si Nain. Nanatili siyang nakatayo. Ang kanyang buhok ay nakadikit pa rin sa kanyang leeg, habang ang bawat salita ng kanyang biyenan ay tila mga latigo na humahagupit sa kanyang sugatang dangal. Ang pagod na nararamdaman niya ay hindi lamang pisikal. Ito ay isang uri ng pagod na nagmumula sa maraming taon ng paglunok ng sariling boses
para sa kapayapaan ng pamilyang ito. Umakyat siya sa itaas ng walang imik. Ang bigat ng kanyang bawat hakbang ay tila pasan-pasan ng buong kumpanya na siya naman ang nagpalago. Pumasok siya sa kanilang silid, isang kwartong puno ng mga mamahaling kagamitan, ngunit walang bakas ng init ng pagmamahal. Makalipas ang isang oras, ang pintuan ay bumukas at pumasok si Kendrick. Dala ang amoy ng alak at isang halimuyak na tila isang malakas na sampal sa mukha ni Naen. Amoy ng sampagita at mamahaling jasmine, ito ang pabangong Naen mismo ang pumili noong nakaraang buwan dahil ang sabi ni Kendrick ay kailangan niya ng regalong ibibigay sa isang mahalagang kliyente. Ngayon, ang alimuyak na yon ay nakakapit sa bawat hibla ng Amerikana ng kanyang asawa. Bakit ganyan ang tingin mo? Ang tanong ni Kendrick habang malat na tinatanggal ang kanyang kurbata. Kung hindi ka naging masyadong emosyonal sa harapan ng mga tao, hindi ko kailangang gawin ang pagbuhos ng yelo. It was a strategic move, Naen. Kailangan kong ipakita na ang Salazar Tech ay hindi pinapatakbo ng isang mahinang babaeng tulad mo. Elise saved the night. She is the face of my success now. Lumapit si Kendrick sa kanya. Ang kanyang hininga ay amoy dusa at panlilinlang. Hinawakan niya ang baba ni Naen, ngunit sa halip na haplos, ang naramdaman ni Naen ay ang pamilyar na pagmamanipula na tila ba siya ang may kasalanan sa lahat ng nangyari. Don't be so dramatic, my dear wife, ang dagdag ni Kendrick na may kasamang malamig na ngiti. You should be thankful na asawa pa rin kita. Ngayon, ayusin mo ang mga gamit ko para sa meeting ko bukas kasama si Velasco. Make sure everything is perfect as you always do. Tumalikod si Kendrick at pumasok sa banyo. Iniwan si Naen na nakatitig sa itim na Amerikana na nakasampay sa kama. Nilapitan ni Naen ang damit. Inilapit niya ang kanyang muka at muling naramdaman ang matapang na amoy ng pabango ni Elise. Doon, sa ilalim ng liwanag ng lampara, nakita niya ang isang hibla ng mahabang buhok na kulay tanso na hindi sa kanya. Dahan-dahang kinuha ni Naen ang Amerikana. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig sa takot, kundi sa isang matinding determinasyon na unti-unting nabubuo sa kanyang kalooban. Hindi niya dinala ang damit sa laundry basket. Sa halip, kumuha siya ng isang malaking itim na supot ng basura mula sa ilalim ng lababo. Sa loob ng silid na yon, sa gitna ng kadiliman ng gabi, dahan-dahan niyang inilagay ang mamahaling Amerikana sa loob ng basurahan. Tila ba itinatapon na rin niya ang bawat alaala ng lalaking akala niya ay kanyang sandigan. Kinuha ni Naen ang kanyang telepono na nakapatong sa side table. Ang screen ay umilaw, nagpapakita ng isang bagong mensahe mula sa hindi kilalang numero. Ang mga salita sa screen ay tila isang huling piraso ng puzzle na sa wakas ay nabuo sa kanyang isipan. Nakahanda na ang lahat ng dokumentong hinihingi mo, Theraline. Ang tanging kailangan ko na lang ay ang iyong huling hudyat. Oras na para bawiin ang lahat ng itinayo mo. Naramdaman ni Naen ang isang kakaibang kirot sa kanyang dibdib, isang halong takot at pananabik. Tiningnan niya ang sarili sa malaking salamin ng kwarto. Ang babaeng nakikita niya ay hindi na ang basang sisiw na pinahiya sa harap ng maraming tao. Ang babaeng nakatitig sa kanya ay may mga matang tila isang tahimik na dagat bago ang isang malakas na bagyo. Isang tanong ang pumasok sa kanyang isipan habang pinagmamasdan ang sariling refleksyon. Sapat na ba ang 12 taon ng pagtitiis para bayaran ang kalayaang malapit na niyang makamit? O ang tunay na kabayaran ay magsisimula pa lamang sa oras na bitawan niya ang huling tali na nag-uugnay sa kanya sa pangalang Salazar? Ang madaling araw ay nagdala ng isang maputlang liwanag na tumagos sa malalaking bintana ng gusali ng Salazar Tech, ang kumpanyang itinuring ni Naen na kanyang panganay na anak. Sa oras na ito, ang mga koridor ay wala pang tao. Tanging ang mahinang ugong ng mga central aircon ang maririnig
na tila isang malalim na buntong hininga ng gusali. Hawak ni Naen ang isang maliit na kahon. Balak niyang kunin ang ilang mahahalagang gamit na siya lamang ang nakakaalam kung nasaan. Habang papalapit siya sa opisina ng presidente, ang kanyang mga hakbang ay bumagal nang makita niyang bahagyang nakabukas ang pinto. Mula sa loob, narinig niya ang tawanan na tila isang laso na dahan-dahang kumakalat sa kanyang sistema. Ang boses ni Kendrick ay puno ng sigla, isang tono na matagal nang hindi naririnig ni Naen sa loob ng kanilang bahay. "Don't worry, babe." Ang wika ni Kendrick na sinundan ng tunog ng pag-urong ng swivel chair sa sahig. Ang reserve fund na inipon ni Naen para sa expansion ay sapat na para mabili ang kondo na gusto mo sa Makati. "Consider it my early anniversary gift for you." Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Naen habang nakatayo siya sa labas. Ang pondo na yon ay bunga ng kanyang mga gabing walang tulog at matinding pagtitipid sa mga gastusin ng kumpanya. Ngunit ngayon ay gagamitin lamang para sa luho ng kabit ng kanyang asawa. Naramdaman ni Naen ang panlalamig ng kanyang mga daliri. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito dahil sa takot, kundi sa isang matalim na pagkasuklam. Eksaktong palabas na si Elise mula sa opisina nang makita niya si Naen. Ang babae ay mukhang sariwa, suot ang isang mamahaling blusa na alam ni Naen na binayaran gamit ang corporate card. Sinadya ni Elise na banggain ang balikat ni Naen habang dumadaan, naging sanhi upang muntik nang mabitawan ni Naen ang hawak niyang kahon. "Oh, sorry Naen, hindi kita napansin," ang wika ni Elise habang hinahawi ang kanyang mahabang buhok. "You know, you should really stop coming here. Masyado ka nang matanda para sa fast-paced environment na ito. Ang mga bulaklak na lantad na ay dapat nang palitan ng mga bagong sibol para manatiling maganda ang opisina. It's for the best of the company and for Kendrick too." Tumingin si Naen sa mga mata ni Elise, isang titig na hindi man lamang kumurap. Hindi niya hinayaan ang kanyang sarili na bumaba sa antas ng babaeng ito. Sa loob ng kanyang palad, mahigpit niyang hinahawakan ang isang maliit na USB na naglalaman ng lahat ng ebidensya ng maling paggamit ng pondo ni Kendrick. "Ang ganda ay kumukupas, Elise. Ngunit ang katalinuhan at ang katotohanan ay laging mananatili," ang mahinahong sagot ni Naen. "Siguraduhin mong kaya mong panindigan ang bawat sentimong ninanakaw niyo sa kumpanyang hindi naman kayo ang nagtayo." Bago pa makasagot si Elise, isang matinis at may awtoridad na tinig ang bumasag sa tensyon. Si Doña Carmela ay naglalakad patungo sa kanila. Ang kanyang mga takong ay lumilikha ng mabibigat na tunog sa sahig na tila isang babala ng paparating na bagyo. Ang kanyang mukha ay puno ng puot habang nakatitig sa kanyang minurugang babae. "Ano pang ginagawa mo rito, Theraline?" ang tanong ng matanda. "Wala ka ng lugar sa kumpanyang ito. Kendrick has already signed the papers to remove you from the board. You are an outsider now. Huwag mong dungisan ang reputasyon namin sa harap ng mga empleyado na paparating pa lang." Tinawag ni Doña Carmela ang dalawang security guard na nakatayo sa dulo ng pasilyo. Ang utos niya ay malinaw at puno ng kalupitan. "Escort this woman out of the building immediately," ang sabi ni Doña Carmela habang tinuturo ang pintuan. "At siguraduhin niyo na hindi na siya muling makakatapak dito. We need to keep the atmosphere clean for the important strategy meeting later." Naramdaman ni Naen ang mga kamay ng mga guard na humawak sa kanyang braso. Ito ang mga taong dati ay yumuyukod sa kanya tuwing dadaan siya. Ngunit ngayon ay pilit siyang kinakaladkad palabas ng gusaling siya ang nagdisenyo. Ang kahihiyan ay tila isang apoy na tumutupok sa kanyang balat habang ang ilang mga empleyadong kapapasok pa lamang ay nakatingin sa kanya ng may halong awa at pagtataka. Nang makarating sila sa labas ng gusali, binitawan siya ng mga guard sa gitna ng tirik na araw. Ang kanyang kahon ng mga gamit ay inilapag nang walang ingat sa semento. Tumingala si Naen sa naglalakihang letra ng Salazar Tech sa tuktok ng building. Ang kanyang puso
ay parang isang basong nabasag, ngunit bawat piraso nito ay naging isang matalas na sandata. Sa gitna ng kanyang pag-iisa sa labas ng kumpanya, muling tumunog ang kanyang telepono. Isang maikling mensahe ang bumungad sa kanya na tila isang kamay na humahablot sa kanya mula sa pagkakalunod. Nakita ko ang nangyari. Ang sasakyan ko ay nasa kanto lang ng gusali. Huwag kang lilingon sa likod, Teraline. Ang hinaharap mo ay hindi na matatagpuan sa loob ng gusaling iyan. Habang naglalakad si Naen patungo sa naghihintay na sasakyan, isang huling tingin ang ibinigay niya sa kanyang refleksyon sa salamin ng gusali. Ang tanong na pumasok sa kanyang isipan ay hindi na tungkol sa kung bakit siya tinalikuran, kundi kung handa na ba ang mundo sa oras na gamitin niya ang lahat ng sikretong itinago niya sa loob ng 12 taon upang sunugin ang imperyong akala ng asawa niya ay kanya. Ang amoy ng bawang at piniritong karne ay tila nakakapit sa bawat hibla ng suot ni Naen, isang hindi maikakailang marka ng kanyang buong hapon na pananatili sa kusina. Sa gitna ng malawak na hapagkainan na gawa sa madilim at makintab na nara, nakalatag ang mga pagkaing maingat niyang inihanda. Ngunit sa halip na maupo sa kabisera bilang asawa ng may-ari ng bahay, natagpuan ni Naen ang sarili sa pinakadulo ng mesa, malayo sa liwanag ng engrandeng chandelier. Ang hangin sa loob ng silid ay punong-puno ng halimuyak ng mamahaling pabango ni Elise, na tila isang pader na naghihiwalay sa kanya mula sa sarili niyang pamilya. Si Doña Carmela ay nakaupo ng tuwid. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katuwaan habang nakatingin kay Elise na nasa tabi ni Kendrick. Ang bawat tawa ng matanda ay tila isang munting tinik na bumaon sa pandinig ni Naen. Walang sino man ang nag-abalang purihin ang sarap ng niluto niya. Tila ba ang pagkain ay kusang lumitaw sa mesa nang walang paghihirap mula sa kanya. Naen, can you please pour some wine for Elise? Ang utos ni Kendrick na hindi man lamang tumitingin sa kanyang asawa. Special guest natin siya tonight. We have to celebrate the upcoming deal with Velasco. This is a big step for our future. Dahan-dahang tumayo si Naen. Ang kanyang mga binti ay tila mabigat. Bawat paggalaw ay puno ng isang uri ng pagod na hindi kayang lunasan ng tulog. Kinuha niya ang bote ng alak at lumapit sa kinaroroonan ni Elise. Habang ibinubuhos ang mapulang likido sa baso, nakita ni Naen ang mapanuring tingin ng kanyang biyenan. Alam mo, Teraline, mas mainam na makinig ka habang nag-uusap sila tungkol sa negosyo. Ang wika ni Doña Carmela habang marahang pinupunasan ang kanyang bibig. Para naman matuto ka kung paano tumakbo ang mundo sa labas ng kusina. It's a good thing Elise is here. She's so smart at talagang nakakasabay sa vision ni Kendrick. You should learn from her. Baka sakaling maging kapaki-pakinabang ka rin sa kumpanya. Sa gitna ng pagbuhos ng alak, sinadya ni Elise na igalaw ang kanyang siko, naging sanhi upang tumalsik ang ilang patak ng pulang likido sa maputing kamay ni Naen. Ngunit hindi kumurap si Naen. Ang lamig ng alak sa kanyang balat ay tila isang paalala ng kanyang namamanhid na puso. Tiningnan niya ng diretso si Elise na sa pagkakataong yon ay may bakas ng tagumpay sa mga mata. I'm so sorry, Naen. Ang dulas kasi ng glass, ang sabi ni Elise na may halong mapanuyang tono sa kanyang boses. By the way, Kendrick told me you're good with documents. Why don't you read the final terms of the Velasco contract for us? Para naman sure tayo na walang kahit anong mistake bago ko ito pirubahan sa Monday as the representative. Inabot ni Kendrick ang makapal na folder kay Naen. Ang bawat pahina nito ay pamilyar sa kanya dahil siya ang nag-ayos ng bawat sugnay at kondisyon sa loob ng maraming gabi. Nagsimulang magbasa si Naen. Ang kanyang boses ay kalmado at walang emosyon. Binasa niya ang bawat punto, ngunit nang makarating siya sa huling bahagi ng appendix, ang kanyang dila ay tumigil sa isang mahalagang pangungusap, ang sugnay na nagsasaad na ang anumang pagkakamali
sa representasyon ay magreresulta sa agarang paglipat ng lahat ng ari-arian sa pangunahing strategist. Ito ang sugnay na siya lamang ang nakakaalam, ang sugnay na magsisilbing hukay para sa mga taong nasa harap niya. That sounds perfect, Kendrick, ang wika ni Elise pagkatapos ng pagbabasa ni Naen. I can handle this. See? Hindi naman kailangang maging masyadong complicated ang business. Ipinatong ni Naen ang folder sa mesa. Ang kanyang tingin ay lumipat kay Kendrick, na ngayon ay masuyong hinahawakan ang kamay ni Elise sa itaas ng hapag. Ang pagtataksil ay hindi na lamang isang lihim sa pagitan ng dalawa. Ito ay naging isang pampublikong palabas sa loob ng kanyang sariling tahanan. Ramdam ni Naen ang panginginig ng kanyang mga kalamnan, ngunit pinanatili niyang tuwid ang kanyang likod. Nang matapos ang hapunan, tumayo si Kendrick at itinaas ang kanyang baso. Ang liwanag mula sa chandelier ay nagmula sa kristal, lumilikha ng mga anino sa mukha ng bawat isa. I have a special announcement to make. Ang sabi ni Kendrick na may kasamang malawak na ngiti. Since we're starting a new chapter with the Velasco deal, I've decided to make it official. Starting tomorrow, Elise Navarro will be our new Vice President for Strategy. This position is hers now, and I believe she is the only one who can lead us to the top. Isang nakakabinging katahimikan ang sumunod sa pahayag ni Kendrick. Ang boses ng orasan sa dingding ay tila bawat segundo ng paghuhusga sa katapatan ni Naen. Tumingin si Naen sa kanyang asawa at sa pagkakataong yon, ang huling bakas ng pag-asa sa kanyang mga mata ay tuluyan ng pumanaw. Congratulations, Elise, ang tanging nasabi ni Naen. Ang kanyang tinig ay kasing lamig ng gabing iyon. I hope you're ready for everything that comes with that title. Habang naglalakad si Naen, pabalik sa kusina upang ligpisin ang mga pinagkainan, naiwan ang tatlo na nagtatawanan. Ngunit sa kanyang isipan, ang tanong ay hindi na kung kailan siya aalis, kundi kung magagawa pa ba ni Kendrick na ngumiti sa oras na mapagtanto niyang ang titulong ibinigay niya kay Elise ay ang mismong susi na magbubukas sa pinto ng kanilang pagkawasak. Ang malalim na gabi ay tila isang piping saksi sa lihim na pagbabagong nagaganap sa loob ng madilim na silid-aklatan ng mansyon. Sa tanging liwanag na nagmumula sa screen ng kanyang laptop, ang mukha ni Naen ay nagmumukhang isang estatwang gawa sa porselana, malamig, matatag, at walang bakas ng pag-aalinlangan. Ang bawat dampi ng kanyang mga daliri sa mga titik ng keyboard ay hindi na naglalabas ng tunog ng pagtatrabaho, kundi ang banayad na ingay ng isang hukbong naghahanda sa digmaan. Isa-isang lumalabas sa screen ang mga pangalan ng mga maliliit na kodong, ang mga taong tinulungan ni Naen noong mga panahong ang kumpanya ay nasa bingit pa lamang ng pagbangon. Alam niya ang bawat utang na loob na nakabaon sa kanilang mga puso. Sa bawat mensaheng ipinapadala niya, unti-unting hinihigop ni Naen ang pundasyong kinatatayuan ni Kendrick. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitok sa mga numero. Ang bawat porsyento ng co-fund na kanyang nababawi ay tila isang sugat na unti-unting naghihilom sa kanyang pagkatao. Nang sumapit ang umaga, ang liwanag ng araw ay hindi nagdala ng init sa hapagkainan. Nakaupo si Naen sa kanyang pamilyar na pwesto. Ang kanyang ulo ay bahagyang nakayuko habang tinitiis ang matatalim na salita ni Doña Carmela. Ang matanda ay tila isang ibong mandaragit na handang manuhay sa bawat pagkakataon. You know, Teralyn, ang wika ni Doña Carmela habang tinitingnan ng kanyang mga kuko na bagong gawa. Isang malaking pagkakamali talaga na wala kayong anak ni Kendrick hanggang ngayon. Ang isang babaeng hindi makapagbigay ng tagapagmana ay tila isang punong walang bunga, walang silbi at palamuti lang sa hardin. Maybe that's why my son is looking for inspiration elsewhere. You can't blame him if he finds life and energy in someone like Elise. Naramdaman ni Naen ang pait, na tila isang lason sa kanyang lalamunan.
Ang bawat sakripisyong ginawa niya para sa kumpanya, ang bawat gabing pinili niyang magtrabaho kaysa magpahinga ay binaliwala dahil lamang sa kawalan ng anak. Sa loob ng kanyang isipan, ang kaisipan tungkol sa utang na loob ay nagsimulang magbago. Sila ang may utang sa kanya. Utang nila ang bawat sentimong ginagastos nila para sa kanilang marangyang buhay. I understand, Mama. Ang mahinahong sagot ni Naen. Ang kanyang tinig ay walang bakas ng galit, ngunit puno ng isang nakatagong kapangyarihan. I'm just doing my best to make sure the family's honor remains intact. Pagkatapos ng almusal, nagtungo si Naen sa sala. Ang mga pader ay puno ng mga litrato ng kanilang kasal, mga sandaling puno ng mga pangakong tila naging abo na sa hangin. Kumuha siya ng isang malinis na tela at nagsimulang punasan ang mga frame. Ang bawat haplos niya sa salamin ay tila isang pamamaalam. Dahan-dahan, sa bawat pagkakataong walang nakatingin, iniisa-isa ni Naen na tanggalin ang mga litrato mula sa kanilang pagkakasabit. Ang mga ito ay hindi na mga alaala ng pag-ibig kundi mga ebidensya ng isang mahabang panlilinlang. Maingat niyang inilalagay ang bawat frame sa loob ng isang kahon na nakatago sa ilalim ng sofa. Tila ba inililigpit na niya ang bawat piraso ng kanyang nakaraan. Nang pumasok si Kendrick sa sala upang hanapin ang kanyang susi, napansin niya ang bakanting puwang sa pader. Bakit mo tinanggal ang picture natin sa gala last year? Ang tanong ni Kendrick na may halong pagtataka. Masyado na kasing maalikabok, Kendrick, ang tugon ni Naen habang hindi lumilingon. I just thought it's time for a deep cleaning. Kailangan nating alisin ang lahat ng dumi na naipon sa loob ng maraming taon para makahinga ang bahay na ito. Tiningnan ni Kendrick ang kanyang asawa. Naramdaman ang isang kakaibang kilabot na tila hindi niya maipaliwanag. Ang Naen na nasa harap niya ay tila isang estranghero na may ngiting hindi abot sa mga mata. Hindi niya alam na ang bawat litratong tinatanggal ni Naen ay simbolo ng bawat karapatang binitawan niya para sa kumpanya, at sa bawat bakanting puwang sa pader, isang bagong plano ang nabubuo sa puso ng babaeng sa wakas ay natutong lumaban. Habang isinasara ni Naen ang takip ng kahon, isang tanong ang nanatiling nakabitin sa malamig na hangin ng sala. Sa oras na wala nang matira sa mga pader na ito, ano pa ang matitira sa lalaking akala niya ay hari ng isang imperyong siya naman ang tunay na may-ari? Ang bawat hibla ng usok na nagmumula sa insenso ay tila mga aninong sumasayaw sa loob ng tahimik na silid ng tsa, kung saan ang amoy ng sandalwood ay nagbibigay ng panandaliang kapayapaan sa isipan ni Naen. Malayo sa marangyang ngunit mapanghimasok na mansyon ng mga Salazar, ang lugar na ito ay tila isang santuwaryo na hindi kayang abutin ng puot ni Doña Carmela o ng pagyayabang ni Kendrick. Nakaupo sa harap ni Naen ang isang lalaking may tindig na puno ng awtoridad. Si Adrian Velasco, ang taong matagal nang naghihintay sa sandaling ito. Teralyn Monteverde. Ang boses ni Adrian ay mababa, ngunit puno ng bigat. Tila isang haplos na may kasamang babala. Finally, you chose to step out of the shadows. Akala ko ay habang buhay mo nang itatago ang talinong. Ikaw naman ang nagmamay-ari. Hindi ka agad sumagot si Naen. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitok sa kanyang mga kamay na nakapatong sa ibabaw ng mesa. Dahan-dahan niyang inilabas ang isang maliit na lalagyan ng lipstick mula sa kanyang bag. Ang parehong gamit na itinago niya sa harap ni Elise noong nakaraang araw. Inilapag niya ito sa ibabaw ng makintab na kahoy na lamesa. Ang marahang paglapat ng porselana sa ibabaw ng mesa ay ang tanging nagbigay buhay sa katahimikan ng silid. Hindi ito kolorete, Adrian. Ang mahinahong wika ni Naen habang inuusog ang gamit patungo sa lalaki. Ito ang blueprint ng pagbagsak ng imperyong akala ni Kendrick ay siya ang nagtayo. Nariyan ang lahat, ang mga ilegal na transaksyon, ang mga pekeng pirma, at ang bawat butas sa sistem na ako mismo ang gumawa bilang panigurado.
Kinuha ni Adrian ang gamit at tiningnan ito nang may halong pagkamangha. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ekspresyong bihirang makita sa isang lalaking kinatatakutan sa mundo ng pananalapi. "You're more ruthless than I thought, Terraline." Ang wika ni Adrian habang nakatitig ng diretso sa mga mata ni Naen. "Hindi ba't parang sinusunog mo na rin ang 12 taon ng buhay mo?" "Hindi ko sinusunog ang buhay ko, Adrian," ang sagot ni Naen. Ang kanyang tinig ay naging mas matatag, tila isang talim na dumaan sa apoy. "Binabawi ko lang ang pundasyong ako ang naglatag bago pa ito tuluyang ariin ng mga taong walang ginawa, kundi tapakan ako. I built that house and I have every right to take it back, kahit maging abo pa ito sa harap nila." Napansin ni Adrian ang maliliit na sugat sa mga daliri ni Naen, mga bakas ng paghiwa ng mga sangkap sa kusina, at ang paglilinis ng mga kalat na hindi naman sa kanya. Sa halip na magpatuloy sa usaping negosyo, marahan niyang kinuha ang takure at nagbuhos ng mainit na tsaa sa isang maliit na tasa. Inabot niya ito kay Naen, sinisiguradong ang init ng porselana ay dumampi sa malamig na mga daliri ng babae. "Uminom ka muna," ang sabi ni Adrian. Ang kanyang tono ay biglang lumambot, tila isang kaibigang matagal nang nag-aalala. Ang mga kamay na nagpatakbo ng malalaking kumpanya ay hindi dapat nasusugatan sa paghihiwa ng sibuyas para sa mga taong hindi marunong magpasalamat. Sa pagkakataong ito, Terraline, hayaan mong ang init naman ang magmula sa akin, hindi ang lamig ng yelong ibinuhos nila sa iyo. Naramdaman ni Naen ang isang kakaibang kirot sa kanyang puso, isang uri ng kilig na matagal na niyang kinalimutan. Ang init ng tsa ay tila gumagapang mula sa kanyang mga palad, patungo sa kanyang buong katawan. Pinatutunaw ang yelong matagal nang nakabalot sa kanyang puso. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Naen na siya ay nakikita. Hindi bilang asawa ni Kendrick, hindi bilang strategist ng Salazar Tech, kundi bilang isang babaeng karapat-dapat pahalagahan. Kinuha ni Adrian ang isang dokumento mula sa kanyang folder, isang kasunduan na wala pang petsa. Inilapag niya ito sa tabi ng USB, pirma mo na lang ang kulang, at opisyal nang magsisimula ang pag-atras ng lahat ng suporta ng Velasco Group sa kumpanya ni Kendrick. The moment we pull out, it will be a domino effect. At sa gitna ng kaguluhang yon, ikaw ang tanging magiging tagapagligtas na tatayo sa itaas ng mga guho. Kinuha ni Naen ang pluma. Ang dulo nito ay bahagyang humalik sa papel. Lumilikha ng isang pirma na magsisilbing hatol sa lahat ng nanakit sa kanya. Habang tinitingnan niya ang kanyang pangalan sa tabi ng pangalan ni Adrian, isang tanong ang nanatili sa kanyang isipan. Handa na ba siyang harapin ang mukha ng kanyang asawa sa oras na malaman nito na ang lalaking inaasahan niyang magliligtas sa kanya ay ang mismong lalaking may hawak sa kamay ng asawang kanyang minaliit? Ang bawat sulok ng opisina ni Naen ay tila isang estrangherong unti-unting binubura ang kanyang alaala. Ang amoy ng sariwang lavender na palaging nagbibigay ng kapanatagan sa kanya ay hinalinhinan na ng matapang at nakakahilong halimuyak ng pabango ni Elise. Sa gitna ng silid, nakatayo si Elise habang itinuturo ang mga gamit na nais niyang ipatapon. Ang kanyang mga tawa ay tila mga karayom na tumutusok sa hangin, puno ng pagmamalaki at kawalan ng galang sa puwang na itinayo ni Naen sa loob ng maraming taon. "Itapon niyo na lahat ng basurang yan," ang utos ni Elise sa mga utility worker habang itinuturo ang mga luntiang halaman sa gilid ng bintana. "It's so old-fashioned, Kendrick. Kailangan natin ng mas modernong vibes dito." Ang mga tuyong dahon na ito ay hindi bagay sa image ko as the new VP. Pinanood ni Naen ang eksena mula sa pintuan. Nakita niya ang isang paborito niyang paso na gawa sa luwad na dahan-dahang binitawan ng isang trabahador. Ang paso ay naging pira-piraso sa sahig at ang itim na lupa
ay kumalat sa puting alpombra, tila isang mantsa ng kahapon na pilit na niyurakan. Hindi gumalaw si Naen, nanatili siyang tahimik. Ang kanyang mukha ay tila isang lawa na walang kahit anong alon sa kabila ng nagaganap na gulo. Nang gabing iyon sa mansyon, pumasok si Kendrick sa kanilang silid. Napansin niya ang bahagyang pagkabukas ng pintuan ng closet ni Naen. Sa loob, ang kalahati ng mga sabitan ay wala ng laman. Ang mga simpleng blusa at palda na palaging suot ni Naen ay nawala na. Iniwan ang malawak at bakanting puwang. Ngunit sa halip na makaramdam ng kaba, isang mapang-uyam na ngiti ang sumilay sa mukha ni Kendrick. Nag-e-emote ka na naman ba, Naen? Ang tanong ni Kendrick habang nagtatanggal ng kanyang mamahaling relo. Kung balak mong maglayas para lang suyuin kita, nagkakamali ka. Masyado akong busy sa Velasco deal para sa mga childish tantrum mo. You'll be back soon anyway. Saan ka naman pupunta? Sino ba ang tatanggap sa isang babaeng wala namang sariling pangalan kung hindi dahil sa akin? Hindi sumagot si Naen. Ipinagpatuloy niya ang pag-aayos ng kanyang huling maleta. Ang bawat tupi ng tela ay tila isang panata ng paglaya. Ang katahimikan ni Naen ay tila isang pader na hindi na kayang buwagin ng anumang panglalait ni Kendrick. Sa gitna ng sala, nakaupo si Doña Carmela habang may hawak na isang velvet na kahon. Sa loob nito ay ang kwintas na gawa sa purong ginto at mga diamante, ang heirloom ng pamilya Salazar na ilang henerasyon nang ipinapasa. Matagal na itong hinihiling ni Naen noong kanilang ika-10 anibersaryo. Ngunit buong pait na tumanggi ang matanda, na ang sabi ay hindi pa karapat-dapat ang isang tulad niya sa gayong kayamanan. Halika rito, Elise, ang malambing na tawag ni Doña Carmela. Bagay na bagay ito sa iyong makinis na balat. Ang kayamanang ito ay para lamang sa mga babaeng marunong magdala ng dangal sa aming pangalan. Isinuot ng matanda ang kwintas sa leeg ni Elise. Ang kislap ng mga hiyas ay tila sumasalamin sa kasakiman sa mga mata ng dalawang babae. Mula sa ituktok ng hagdan, pinanood ni Naen ang tagpo. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa hawakan ng kanyang maleta. Ang bawat sulyap ni Elise sa salamin ay puno ng pangungutya sa direksyon ni Naen. Tila ba ipinapamukha nito na nakuha na niya ang lahat ng nararapat sa asawa. Bumaba si Naen sa hagdan. Ang kanyang bawat hakbang ay hindi na naghahanap ng atensyon, kundi ng kapayapaan. Bago siya tuluyang lumabas ng pinto, huminto siya sa tabi ng basurahan sa labas ng opisina sa bahay. Doon, nakita niya ang isang lantang dahon mula sa halaman niyang itinapon ni Elise kaninang umaga. Dinampot niya ito at marahang inilagay sa bulsa ng kanyang Amerikana. Isang munting paalala na kahit ang pinakamaliit na buhay ay may karapatang magsimulang muli. Saan ka pupunta? Ang pahabol na tanong ni Kendrick mula sa sala. Ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa na tila hawak pa rin niya ang leeg ng kanyang asawa. Don't tell me alis ka na talaga. You'll starve out there, Naen. Mamamatay ka sa hirap nang wala ang pera ko. Lumingon si Naen at sa unang pagkakataon, nakita ni Kendrick ang isang uri ng liwanag sa mga mata ng kanyang asawa na hindi niya kailanman nakita sa loob ng 12 taon. Hindi ito liwanag ng galit, kundi liwanag ng isang taong sa wakas ay nakakita na ng pintuan palabas ng impyerno. Ang gutom ay kayang tiisin ng sikmura. Kendrick, ang mahinahong sagot ni Naen. Ngunit ang kahihiyang dulot ng pananatili sa tabi mo ay isang uri ng lason na hindi ko na kayang lunukin pa. Lumabas si Naen ng mansyon. Isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat niya. Ang salamin nito ay bumaba. Inilalantad ang seryoso, ngunit mapagkalingang mukha ni Adrian Velasco. Bumaba si Adrian at kinuha ang maleta ni Naen, isang kilos na puno ng paggalang na hindi kailanman na iparamdam ni Kendrick sa kanya. Pumasok si Naen sa sasakyan at hindi na muling lumingon sa naglalakihang mga pader ng Salazar. Habang umaandar ang sasakyan palayo, isang tanong ang nanatiling nakabitin sa malamig na hangin ng gabi. Kapag nagising na si Kendrick mula sa kanyang ilusyon ng kapangyarihan,
Mapagtanto kaya niya na ang babaeng itinuring niyang basura ang siya palang tanging haligi na humahawak sa kanyang buong mundo? Ang bawat hininga ni Kendrick sa loob ng kanyang malawak na opisina ay tila nagiging mas mabigat habang ang paligid ay unti-unting napupuno ng amoy ng malamig na kape at ang napanis na pag-asa. Ang mga dokumento sa kanyang lamesa na dati ay maayos na nakasalansan dahil sa kamay ni Naen ay isa-isang naging tila mga kalat na hindi niya maunawaan. Ang bawat numero sa report ay naging tila mga maliliit na langgam na gumagapang sa kanyang paningin, nakakahilo at walang kahulugan. Sa labas ng kanyang silid, ang ingay ng mga teleponong hindi tumitigil sa pag-iyak ay tila isang koro ng mga nagagalit na kaluluwa. Ang mga supplier na dati ay yumuyukod sa kanyang harapan ay isa-isang tumatawag. Ang kanilang mga boses sa kabilang linya ay puno ng pagbabanta at kawalan ng pasensya. Hinahanap nila ang mga bayad na ayon sa kanila ay matagal nang lampas sa takdang petsa. Mga bayad na akala ni Kendrick ay maayos na naiproseso ni Elise. Sa gitna ng kaguluhang ito, pumasok si Elise sa opisina. Ang kanyang mukha ay hindi narito bakas ang kislap ng tagumpay. Sa halip, ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pagkalito. Ang kanyang suot na mamahaling blusa ay may mga lukot na tila sumasalamin sa gulo ng kanyang isipan. Kendrick, hindi ko alam kung paano ito nangyari. Ang nanginginig na wika ni Elise habang pilit na iniaabot ang isang tablet. Ang mga linyang dati ay asul sa ating stock market chart ay biglang naging pula. Ang mga investors ay naglalabasan na. Sinasabi nila na may mga butas sa ating financial report na hindi ko maipaliwanag. I tried to talk to them, pero pinagtatawanan lang nila ako. They keep asking for 9 signatures. Hinablot ni Kendrick ang tablet. Ang kanyang mga daliri ay mariing nakadiin sa screen hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Sinubukan niyang hanapin ng rito ang mga file na palaging ginagamit ni Naen bilang pananggala sa ganitong mga krisis. Ngunit sa bawat folder na binubuksan niya, ang tanging lumalabas ay isang mensaheng nagsasabing ang access ay limitado lamang sa orihinal na autor. Nasaan ang mga backup files? Ang galyit na tanong ni Kendrick. Ang kanyang boses ay tila isang kulog na yumanig sa loob ng silid. Ibinigay ko sa iyo ang lahat ng access, Elise. Bakit hindi mo mabuksan ang mga ito? Hindi ko alam. Ang sigaw ni Elise. Ang kanyang mga mata ay nagsimula ng magtubig. I thought it was just a simple password. Sabi mo madali lang ang trabaho ni Naen. Sabi mo kahit sino kayang gawin ang ginagawa niya. Kendrick, help me. Ang mga tao sa labas ay nag-uumpisa ng mag-resign. Kinuha ni Kendrick ang kanyang telepono. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahanap ang pangalan ni Naen sa kanyang contact list. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang isang uri ng desperation na tila isang malamig na kamay na sumasakal sa kanyang leeg. Sagutin mo, Naen. Please, sagutin mo. Ang bulong ni Kendrick sa sarili. Sa isang tahimik at payapang opisina sa kabilang panig ng lungsod, nakaupo si Naen sa isang malambot na upuang balat. Ang hangin sa paligid niya ay amoy sariwang papel at bagong pakulong tsaa. Nakita niya ang pag-ilaw ng kanyang telepono sa ibabaw ng lamesa. Nakita niya ang pangalan ng kanyang asawa na paulit-ulit na lumilitaw, tila isang desperadong hiling para sa kaligtasan. Hindi kinuha ni Naen ang telepono. Pinanood niya lamang ang bawat pag-ilaw nito hanggang sa mamatay ang liwanag at ang silid ay muling balutin ng katahimikan. Walang galit sa kanyang puso. Tanging ang isang malalim na pakiramdam ng kagaanan, tila isang ibong sa wakas ay nakawala sa isang masikip na hawla. Hindi mo ba sasagutin? Ang tanong ni Adrian Velasco habang inilalapag ang isang tasa ng tsaa sa tapat ni Naen. Hahayaan ko muna siyang makinig sa katahimikan, Adrian, ang mahinahong sagot ni Naen. Masyado siyang naging maingay sa sarili niyang tagumpay. Ngayon, oras na para marinig niya ang tunay na tunog ng isang imperyong gumuho dahil walang pundasyon.
Samantala, sa loob ng mansyon ng mga Salazar, ang kapaligiran ay tila naging isang libingan. Si Doña Carmela ay nagmamadaling pumasok sa kanyang silid-aklatan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang binubuksan ang isang itim na folder na naglalaman ng kanyang mga bank statement. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang mga pulang numero sa papel. Ang kanyang retirement fund, ang perang itinago niya para sa kanyang marangyang katandaan, ay hindi na mahagilap. Sa halip, ang nakasulat ay isang abiso ng pag-freeze ng account dahil sa pagkakasangkot nito sa mga loan na kinuha ni Kendrick gamit ang kanyang pangalan bilang collateral. Ano ito? Teraline. Kendrick! Ang sigaw ni Doña Carmela. Ang kanyang boses ay naging matinis at puno ng pait. Nasaan ang pera ko? Bakit sarado ang lahat ng account ko? Napaupo ang matanda sa kanyang kama. Ang kanyang marangyang bestida ay tila naging isang mabigat na pasanin. Ang katahimikan ng mansyon ay tila isang malakas na hiyaw na nagsasabing wala na ang kanyang kapangyarihan. Wala na ang babaeng palaging nag-aayos ng kanyang mga pagkakamali. Habang ang araw ay unti-unting lumulubog, ang anino ng mansyon ay tila isang higanting halimaw na lalamon sa lahat ng naroon. Isang tanong ang nanatiling nakatimo sa isipan ni Doña Carmela habang pilit niyang hinahanap ang kanyang hininga. Saan siya pupunta sa oras na pati ang bubong na kanyang ipinagmamalaki ay bawiin na rin ng mga taong kanyang minaliit. Ang huling gabi, bago ang itinakdang oras ng paghuhukom, ay bumalot sa lungsod na tila isang mabigat na kumot na yari sa itim na seda. Sa loob ng opisina ng Salazar Tech, ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang lamparang pilit na lumalaban sa kadiliman. Si Kendrick ay nakaupo sa gitna ng mga bundok ng papel. Ang kanyang mga mata ay mapula at puno ng pagod. Ang amoy ng tuyong tinta at ang alikabok ng mga lumang dokumento ay tila sumasakal sa kanyang bawat hininga. Hinahanap niya ang mga nawawalang pahina ng appendix na binasa ni Naen noong gabing iyon sa hapunan. Ngunit tila ba ang mga ito ay naging abuna at tinangay ng hangin. Bawat letra sa mga kontratang hawak niya ay tila lumalabo, isang babala na ang pundasyong inaasahan niyang magliligtas sa kanya ay unti-unti nang bumibigay. Bukas, sa harap ng buong mundo, mapapatunayan ko rin na hindi ko kailangan ng tulong ni Naen, ang bulong ni Kendrick sa kanyang sarili. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng kumpiyansa at takot. Ang Velasco deal ay ang aking trono. Kapag nalagdaan na ito, lahat ng utang at lahat ng kahihiyan ay mabubura. Samantala, sa isang mamahaling unit sa Makati, si Elise ay hindi naghahanda para sa tagumpay ng kumpanya. Sa halip, ang hangin sa loob ng kanyang kwarto ay puno ng amoy ng mabilisang pag-alis. Nakabukas ang kanyang mga maleta sa ibabaw ng kama at isa-isang inilalagay ni Elise ang mga alahas na nakuha niya mula kay Kendrick at ang mga gintong ibinigay ni Doña Carmela. Ang bawat kislap ng hiyas ay tila isang nakakainggit na paalala ng kanyang pagtataksil. Alam ni Elise na ang barko ay lumulubog at wala siyang balak na sumama sa paglubog nito. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa isang tahimik na silid na puno ng liwanag ng buwan, si Naen ay nakatayo sa harap ng isang ironing board. Ang bawat haplos ng mainit na plansa sa telang puti ng kanyang Amerikana ay tila isang ritual ng paglilinis. Ang init na dumadaloy mula sa bakal patungo sa tela ay nag-aalis ng bawat lukot. Tila ba, sa bawat pasada nito ay binubura rin ni Naen ang bawat sakit at bawat hapdi ng nakaraang 12 taon. Ang kanyang mga kilos ay banayad at may sistema. Ang puting suit na suot niya bukas ay hindi lamang isang kasuotan. Ito ay isang baluti ng katarungan. Ang bawat hibla ng tela ay sumasalamin sa kanyang bagong pagkatao, isang babaeng hindi na muling magpapaubaya sa anino ng iba. Teraline.
Ang boses ni Adrian Velasco ay narinig mula sa kabilang linya ng telepono na nakapatong sa mesa. Nakahanda na ang lahat para sa bukas, ang mga mamamahayag, ang mga kodong, at ang mga board members ay darating. Sigurado ka na ba sa hakbang na ito? Huminga ng malalim si Naen. Naramdaman niya ang malamig na hangin mula sa bintana na humahaplos sa kanyang mga pisngi. Ang kanyang puso ay hindi na nanginginig. Ito ay tumitibok ng may tiyak na layunin. Handa na ako, Adrian. Ang mahinahong sagot ni Naen. Hindi ito tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa pagbawi sa mga bagay na hindi naman dapat nawala sa akin. Bukas, ipakikita ko sa kanila na ang katahimikan ko ay hindi kahinaan, kundi ang pagtitipon ng lakas para sa isang malakas na bagyo. Inilipat ni Naen ang kanyang tingin sa maliit na halaman sa gilid ng bintana. Ang tanging halamang nailigtas niya mula sa pagtatapon ni Elise. Isang bagong usbong na dahon ang sumibol mula sa tangkay nito. Luntian at puno ng buhay sa kabila ng lahat ng naranasan nito. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Naen habang hinahaplos niya ang dahon. Nang sumikat ang araw, ang liwanag nito ay tila isang gintong espada na humahati sa kadiliman. Nagising si Kendrick sa kanyang lamesa. Ang kanyang mukha ay seryoso habang tinitingnan ang kanyang sarili sa salamin. Isinuot niya ang kanyang pinakamahal na kurbata. Nagnanais na itago ang kanyang takot sa likod ng isang maskara ng kapangyarihan. Sa labas, ang mga sapatos ni Naen ay marahang tumama sa semento habang naglalakad siya patungo sa kanyang sasakyan. Ang bawat hakbang niya ay lumilikha ng isang malinaw na alingawngaw sa tahimik na umaga, isang tunog na puno ng determinasyon. Habang binubuhay niya ang makina ng sasakyan, isang huling tanong ang pumasok sa kanyang isipan. Sa pagtatapos ng araw na ito, sino ang mananatiling nakatayo sa gitna ng mga guho ng isang imperyong itinayo sa kasinungalingan? At sino ang lilipad patungo sa isang bagong simula na wala ng bahid ng nakaraan? Ang bawat sulok ng malaking bulwagan ng Grand Ballroom ay napupuno ng amoy ng mga mamahaling bulaklak at ang mahinang bulong ng mga taong naghihintay sa isang makasaysayang sandali. Ang mga ilaw mula sa dambuhalang chandelier sa kisame ay nagmula sa mga kristal, lumilikha ng mga aninong tila naglalaro sa mga mukha ng mga kodong at mga mamamahayag na nakahanda na ang mga kamera. Sa ibabaw ng entablado, nakatayo si Kendrick. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may bakas ng pilit na ngiti. Habang si Elise ay nasa kanyang tabi, suot ang kwintas ng pamilya Salazar na nagniningning sa ilalim ng mga spotlight. Sa unang hanay ng mga upuan, nakaupo si Doña Carmela. Ang kanyang tindig ay puno ng pagmamalaki habang tinatanggap ang mga pagbati ng mga panauhin. Naniniwala sila na sa gabing ito, ang Salazar Tech ay aabot sa rurok ng tagumpay sa pamamagitan ng pakikipag-alyansa sa Velasco Group. Ngunit ang katahimikan ng bulwagan ay biglang binuwag ng ang dalawang malalaking pinto sa dulo ay bumukas ng malawak. Ang lahat ng mata ay lumingon patungo sa direksyong yon. Mula sa kadiliman ng pasilyo, lumabas si Naen. Hindi siya ang basang sisiw na pinahiya noong nakaraang buwan. Suot ang isang puting-puting suit na tila sumisip-sip sa lahat ng liwanag sa paligid. Naglakad siya ng may tiyak na layunin. Ang bawat lapat ng kanyang mga takong sa makintab na sahig ay lumilikha ng isang malinaw na ritmo ng katarungan. Tila isang babala na ang bawat segundo ng kanyang pagtitiis ay may katumbas na kabayaran. Namutla si Kendrick nang makita ang kanyang asawa. Ang folder na hawak niya ay bahagyang nayanig sa kanyang mga kamay. Sa kabilang banda, si Elise ay napaatras ng isang hakbang. Ang kanyang kamay ay automatikong napahawak sa ninakaw na kwintas sa kanyang leeg. Anong ginagawa mo rito, Naen? Ang galit na bulong ni Kendrick nang makalapit ang asawa sa gilid ng entablado. I told you, you're not welcome anymore. Security, ilabas niyo ang babaeng ito.
Don't let her ruin this event. Hindi kumilos ang mga security guard na nakatayo, malapit sa pinto. Nanatili silang nakatindig. Ang kanilang mga mata ay nakatitok lamang kay Naen, na tila ba siya ang tunay nilang pinuno. Naglakad si Naen ng marahan, dumadaan sa tabi ng mahabang lamesa kung saan nakahanay ang mga itim na timba ng yelo na naglalaman ng mga bote ng champagne. Huminto siya sandali at tiningnan ang mga tipak ng yelo na unti-unting natutunaw. Sa kanyang isipan, naramdaman niya ang pamilyar na lamig ng tubig na ibinuhos sa kanya noon. Ngunit ngayon, ang lamig na yon ay hindi na nagdudulot ng hiya, kundi ng isang malalim na awa para sa lalaking nasa harap niya. Don't worry, Kendrick. Ang mahinahong wika ni Naen, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan dahil sa katahimikang namayani. Hindi ko sisirain ang gabing ito. Pinunta lang ako rito para panoorin ang katapusan ng isang ilusyong itinayo mo sa loob ng maraming taon. Kendrick, paalisin mo na siya. Ang sigaw ni Doña Carmela mula sa kanyang upuan. Ang kanyang muka ay pulang-pula sa galit. Wala siyang karapatang tumayo sa harap ng mga taong ito. She's nothing but a failed wife. Tumingin si Naen sa kanyang biyenan. Isang tinging puno ng katatagan na nagpatahimik sa matanda. Pagkatapos ay muli siyang humarap kay Kendrick na ngayon ay pawis na sa ilalim ng mga ilaw. Ang eksena ay nagsisimula pa lang. Kendrick, ang dagdag ni Naen. At sa pagkakataong ito, hindi ako ang manonood. Mula sa dilim, biglang bumukas muli ang pinto at pumasok si Adrian Velasco, ang lalaking kanina pa hinihintay ng lahat. Ngunit sa halip na tumungo kay Kendrick para sa isang kamayan, dumeritso siya kay Naen. Tumayo si Adrian sa tabi ng babae, isang kilos na nagpapakita ng isang alyansang hindi inasahan ng sinuman. Naglakad ang dalawa patungo sa entablado. Ang bawat hakbang nila ay tila nagpapaliit sa mundo ni Kendrick at Ella. Nang makarating sila sa itaas, marahas na kinuha ni Adrian ang microphone mula sa kamay ni Kendrick. Ang tunog ng microphone na naisandal sa damit ni Kendrick ay naglabas ng isang matinis na alingaw-ngaw na tila isang huling hiyaw ng kumpanya. Ladies and gentlemen, ang boses ni Adrian ay puno ng awtoridad na tila nagpapatigil sa bawat paghinga ng mga naroon. I am here to finalize the deal. But before we sign anything, I want to clarify one very important detail. Lumingon si Adrian kay Naen at pagkatapos ay muling humarap sa madla. Ang Velasco Group ay hindi nakikipag-alyansa sa kumpanyang Salazar Tech. Kami ay nakikipag-alyansa sa nag-iisang utak sa likod ng lahat ng tagumpay na nakita nyo, si Theralyn Monteverde. And as of this moment, every resource, every technology, and every centavo that came from her expertise is officially being withdrawn from this building. Isang nakakabininging katahimikan ang sumunod sa mga salita ni Adrian bago ito hinalinhinan ng gulo at bulungan ng mga kodong. Namutla si Kendrick, ang kanyang tuhod ay tila nanginginig habang tinitingnan ng asawa na ngayon ay nakatayo sa tuktok ng kanyang sariling tagumpay. Ang bawat ilaw sa loob ng bulwagan ay tila naging mga matatalim na mata na nakatitok sa nagpapawis na mukha ni Kendrick. Sa likod ng entablado, ang dambuhalang screen na dapat ay magpapakita ng bagong logo ng Salazar Tech ay biglang kumislap. Sa halip na ang simbolo ng tagumpay, ang lumitaw ay ang mahahabang hanay ng mga bank statement, mga iligal na paglilipat ng pondo patungo sa account ni Elise at ang mga dokumentong nagpapatunay ng manipulasyon sa stock market. Ang bulong-bulungan ng mga kodong ay mabilis na naging isang malakas na hiyaw ng galit. Ang hangin ay napuno ng amoy ng tensyon at ang maasim na amoy ng pawis ni Kendrick na tila ba ang kanyang buong pagkatao ay unti-unti nang natutunaw sa ilalim ng mga spotlight. Ano ang ibig sabihin nito, Kendrick? Ang sigaw ng isa sa mga pinakamalaking investor habang tumatayo at itinuturo ang screen. Pera namin ang ginamit mo para pambili ng mga luho ng babaeng yan.
Nasaan ang mga pondong ipinangako mong ilalagay sa expansion? Sinubukan ni Kendrick na magsalita, ngunit ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng tuyong buhangin. Tumingin siya kay Elise, nagnanais na makahanap ng suporta, ngunit nakita niyang ang babae ay dahan-dahan ng umaatras patungo sa gilid ng entablado. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na tinatago ang kwintas sa ilalim ng kanyang buhok. Hindi ito totoo. Isang pagkakamali lang ito. Ang nauutal na wika ni Kendrick. Ang kanyang boses ay tila isang munting hiyaw sa gitna ng nagngangalit na dagat ng mga tao. Naen, sabihin mo sa kanila, "You wrote these reports. Ayusin mo ito, please." Naglakad si Naen patungo sa gitna ng entablado. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng kapayapaan, na tila isang anghel na naglalakad sa gitna ng impyerno. Kinuha niya ang folder na hawak ni Kendrick, ang parehong folder na may sugnay na siya lamang ang nakakaalam. Naaalala mo ba ang appendix na pinabasa niyo sa akin noong hapunan? Kendrick? Ang mahinahong tanong ni Naen. Ang kanyang tinig ay malamig pa sa yelong ibinuhos sa kanya noon. Sa ilalim ng sugnay na pinirubahan niyo ni Elise, ang anumang pandaraya o maling representasyon ng kumpanya ay magreresulta sa agarang pagkumpiska ng lahat ng inyong personal na ari-arian upang bayaran ang mga pinsala. At dahil ang lahat ng stratehiya ay nakapangalan sa akin bilang orihinal na autor, ang Salazar Tech ay wala ng halaga. It is an empty shell. Sa puntong yun, ang pintuan ng bulwagan ay muling bumukas. Ang kulay asul na uniforme ng mga opisyal mula sa National Bureau of Investigation ay naging sentro ng atensyon. Ang tunog ng kanilang mga sapatos sa sahig ay tila isang marcha ng kamatayan para sa karera ni Kendrick. Hindi makapaniwalang napaluhod si Kendrick sa harap ni Naen. Ang kanyang mamahaling Amerikana ay sumayad sa sahig at ang kanyang mga daliri ay pilit na humahawak sa laylayan ng puting suit ni Naen. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga luhang hindi na makapagliligtas sa kanya. Naen, please. I'm sorry. Nagkamali ako. Gagawin ko ang lahat. Babalik ako sa'yo. Huwag mo lang akong hayaang mawala ang lahat. Ang pagmamakaawa ni Kendrick, ang kanyang boses ay naging isang mahinang hikbi na puno ng kahihiyan. Isipin mo ang pinagsamahan natin. Huwag mo akong ipahiya ng ganito sa harap ng lahat. Tumingin si Naen sa kanyang asawa mula sa itaas. Wala na siyang nararamdamang galit, tanging ang isang malalim at tuyong pagod. Marahan niyang inalis ang kamay ni Kendrick mula sa kanyang damit. Isang kilos na tila naglalagay ng isang malawak na bangin sa pagitan nila. Inulit mo lang ang mga salitang sinabi mo sa akin nung gabing ibinuhos mo ang yelo sa ulo ko? Kendrick? Ang tugon ni Naen. At sa pagkakataong ito, ang kanyang mga salita ay tila isang hatol na hindi na mababago. Sabi mo sa akin noon, huwag akong tatayo doon at huwag kitang ipahiya. Ngunit ang totoo, hindi ako ang nagpapahiya sa iyo ngayon. Ipinahiya mo ang sarili mo sa oras na pinili mong itayo ang tagumpay mo sa ibabaw ng luha ng asawang naging tapat sa iyo. Sa ibaba ng entablado, pilit na tumayo si Doña Carmela, ngunit halatang nanghihina. Namutla ang kanyang mukha, tila nawalan ng lakas. Sinubukan niyang sumigaw. Gustong tawagin ang kanyang anak, ngunit walang lumabas na tinig. Napahawak siya sa kanyang dibdib, at bago pa siya makalakad ng maayos, bigla siyang napaupo at tuluyang nanghina sa sahig. Ang sandaling iyon ay natabunan ng ingay ng mga taong sumisigaw, humihingi ng katarungan. Nilapitan ng mga opisyal si Kendrick. Ang malamig na bakal ng posas ay kumapit sa kanyang mga pulso. Isang tunog ng pagsasara ng pinto na hindi na muling bubukas. Habang kinakaladkad siya palabas, ang huling nakita ni Kendrick ay si Naen na nakatayo sa ilalim ng pinakamaliwanag na ilaw, kasama si Adrian na nakatitig sa kanya ng may paghanga. Habang ang bulwagan ay unti-unting nababalot ng kaguluhan, isang tanong ang nanatiling nakatimo sa isipan ni Naen
habang pinapanood ang pag-alis ng asawa. Sa gitna ng pagkawasak ng isang imperyong itinayo sa kasinungalingan, mayroon pa bang matitirang bahagi ng kanyang puso na nais lumingon sa nakaraan? O ang bukas na naghihintay sa kanya ay sapat na upang burahin ang bawat bakas ng sakit? Ang umaga ay nagsimula sa isang banayad na haplos ng sinag ng araw na tumatagos sa malalaking bintana ng isang bagong silid. Ang hangin sa loob ay hindi na amoy lumang tinta o mabigat na pabango ng panlilinlang. Sa halip, ito ay puno ng sariwang alimuyak ng mga puting rosas at ang nakaka-relax na amoy ng bagong giling na kape. Ang katahimikan sa paligid ni Naen ay hindi na nakakalunod o nakakatakot. Ito ay naging isang himig ng kalayaan, isang uri ng katahimikan na nagpapahintulot sa kanya na marinig ang sarili niyang paghinga at ang bawat tibok ng kanyang pusong unti-unti nang naghihilom. Nakaupo si Naen sa harap ng isang malawak na lamesang gawa sa mapusyaw na kahoy. Wala na ang mga bundok ng papel na para sa ibang tao. Ang nasa harap niya ngayon ay ang kanyang sariling mga plano, ang kanyang sariling mga pangarap na may tatak ng kanyang tunay na pangalan, Deraline Monteverde. Ang bawat pag-usad ng kamay ng orasan sa dingding ay hindi na nagpapaalala ng mga deadline ni Kendrick, kundi ng bawat segundong pag-aari na niya ngayon. Pumasok si Adrian Velasco sa silid, bitbit ang isang maliit na folder at isang nangiting puno ng tunay na paghanga. Hindi siya lumapit bilang isang boss o isang tagapagligtas, kundi bilang isang katuwang na nakakita sa tunay na halaga ng babaeng nasa harap niya. "You look different today, Naen," ang wika ni Adrian habang inilalapag ang folder sa mesa. "Mas maliwanag ang aura mo. Parang hindi ka nanggaling sa isang malakas na bagyo." Ngumiti si Naen, isang ngiting hindi napilit at hindi na nagtatago ng anumang sakit. Inabot niya ang tasa ng kape at naramdaman ang init nito sa kanyang mga palad. Isang pamilyar na init na ngayon ay hindi na nagpapaalala ng mga gabing puyat, kundi ng kapanatagan ng isang bagong simula. "Siguro dahil sa wakas, Adrian, ay hindi ko na kailangang maging anino ng kahit sino," ang mahinahong tugon ni Naen. "Masarap pala sa pakiramdam na ang bawat desisyong ginagawa ko ay para sa sarili ko na at hindi para pagtakpan ang pagkakamali ng iba." Mula sa kanyang kinalalagyan, natanaw ni Naen ang dyaryo sa gilid ng mesa. Isang maliit na balita sa dulo ng pahina ang nagbanggit tungkol sa pagpapatuloy ng kaso laban kay Kendrick Salazar at ang tuluyang pagbagsak ng kumpanyang Salazar Tech. Nabalitaan din na niya na si Doña Carmela ay nananatili na lamang sa isang maliit na pasilidad para sa mga matatanda, malayo sa karangyang dati niyang ipinangangalandakan. Si Elise naman ay nawala na parang bula matapos makuha ng mga awtoridad ang lahat ng ari-ariang ilegal niyang nakuha. Naramdaman ni Naen ang isang bahagyang kirot, ngunit mabilis din itong napawi ng hangin. Ang awa na nararamdaman niya ay hindi na para sa kanyang sarili, kundi para sa mga taong naging bilanggo ng kanilang sariling kasakiman. Tumayo si Naen at lumapit sa bintana. Mula sa itaas ng gusaling ito, ang lungsod ay tila isang malawak na canvas na naghihintay ng kanyang mga bagong kulay. Hinaplos niya ang kanyang leeg, kung saan dati ay nakabitin ang mabigat na kadena ng bonfan at hiya. Ngayon, ang tanging nararamdaman niya ay ang dampi ng kanyang sariling balat, malinis at malaya. "Handa ka na ba para sa press conference mamaya?" ang tanong ni Adrian habang tumatayo sa tabi niya. Maraming gustong malaman kung paano mo nagawang bumangon ng mag-isa. Humarap si Naen sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng liwanag ng araw. Ang kanyang tindig ay tuwid. Ang kanyang balikat ay hindi na nakayukod sa bigat ng nakaraan. "Ready na ako, Adrian," ang sagot ni Naen sa Taglish na puno ng kumpiyansa. "Pero hindi ko sasabihin sa kanila na bumangon ako ng mag-isa. Sasabihin ko sa kanila na matagal na akong nakatayo. Nakalimutan ko lang na tumingin sa salamin at kilalanin ang babaeng palaging nandoon para sa akin." Sa kanyang huling sulyap, sa kanyang refleksyon sa salamin ng bintana,
Hindi na isang biktima ang nakita ni Naen. Nakita niya ang isang arkitekto ng sarili niyang tadhana. Ang bawat luhang pumatak noon ay nagsilbing tubig na nagpalago sa kanyang katatagan. At habang lumalabas siya ng silid kasama si Adrian, isang huling kaisipan ang nanatili sa kanyang puso. Isang mensaheng nais niyang iparating sa bawat babaeng nakikinig sa kanyang kwento. Ang pinakamahalagang tagumpay ay hindi ang pagpabagsak sa mga nanakit sa iyo, kundi ang pagbuo muli sa sarili mo sa paraang hindi ka na muling mababasag ng kahit na sino. Dahil sa dulo ng lahat ng dusa, ang tanging pangalang mahalaga ay ang pangalang ibinibigay mo sa iyong sarili kapag wala nang nakatingin. Isang taon ang mabilis na lumipas, tila isang agos ng ilog na dahan-dahang tinangay ang lahat ng dumi at pait ng nakaraan. Sa loob ng isang malawak na auditorium na puno ng mga pinuno ng iba't ibang malalaking kumpanya sa Asya, ang hangin ay puno ng amoy ng pag-asa at ang matalino, ngunit mapagkumbabang enerhiya ng mga taong nagtatrabaho para sa isang mas magandang kinabukasan. Sa ibabaw ng entablado, nakatayo si Teralyn Monteverde. Ang kanyang suot na suit na kulay asul na langit ay sumasalamin sa kalinawan ng kanyang isipan at ang katahimikan ng kanyang puso. Hindi na siya ang babaeng nakatago sa likod ng telon. Siya na ang sentro ng atensyon, hindi dahil sa pangalan ng asawa, kundi dahil sa sarili niyang galing na kinikilala na ngayon sa buong mundo. Sa pagtatapos ng kanyang diskurso tungkol sa etika at stratehiya sa negosyo, isang batang babaeng mamamahayag ang tumayo mula sa madla. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga, ngunit may bakas ng isang pamilyar na kalungkutan, isang tingin na madalas makita ni Naen sa salamin noon. Miss Monteverde, ang boses ng dalaga ay bahagyang nanginginig. Marami po sa amin ang nakasubaybay sa inyong kwento. Maraming babae ang nakararanas ng sakit at pagtataksil, at pakiramdam nila ay wala na silang halaga kapag nawala ang kanilang pamilya o ang kanilang katayuan. Ano po ang masasabi niyo sa amin? Paano po kayo nanatiling tahimik sa gitna ng lahat ng kahihiyang ibinato sa inyo? Ngumiti si Naen, isang nanangiting nagmumula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Lumapit siya sa gilid ng entablado. Tila ba nais niyang abutin ang kamay ng bawat babaeng nakikinig sa kanya sa mga sandaling iyon. Ang katahimikan ay hindi palaging tanda ng pagsuko. Ang mahinahong tugon ni Naen, ang kanyang boses, ay naging mainit at puno ng pag-unawa. Minsan, kailangan nating manahimik hindi dahil wala tayong boses, kundi dahil tinitipon natin ang ating lakas para sa isang pagbangon na hindi na muling matitibag. To all the women listening, huwag niyo sanang hayaan na ang inyong halaga ay idikta ng mga taong hindi man lang alam kung paano kayo pahalagahan. You are the architect of your own foundation. Kapag pinili mong mahalin ang sarili mo, doon pa lang magsisimula ang tunay mong tagumpay. Pagkatapos ng komperensya, naglakad si Naen patungo sa parking lot. Ang bawat hakbang niya ay magaan. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa semento ay tila isang masayang kanta ng paglaya. Nakita niya si Adrian na nakasandal sa isang sasakyan. May hawak na isang maliit na buke ng mga bulaklak na ligaw payak, ngunit puno ng katapatan. Congratulations, Teralyn! Ang wika ni Adrian habang iniaabot ang mga bulaklak. Another milestone for the woman who owns her destiny. Salamat, Adrian! Ang sagot ni Naen habang nilalanghap ang amoy ng mga bulaklak. Pero alam mo, ang pinakamalaking milestone ko ay hindi ang awards na ito. Ito ay ang gabi-gabing nakakatulog na ako ng payapa. Alam na wala na akong kailangang patunayan sa kahit na sino. Tumanggi si Naen nang alukin siya ni Adrian na pagbuksan ng pinto. Sa halip, siya mismo ang humawak sa manibela ng kanyang sariling sasakyan. Isang simpleng kilos, ngunit para kay Naen, ito ang simbolo ng kanyang ganap na kalayaan. Habang pinapaandar niya ang makina, naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin na humahaplos sa kanyang buhok
mula sa nakabukas na bintana. Sa kanyang pagdaan sa pamilyar na kalsada, nakita niya sa malayo ang luma at abandonadong gusali ng Salazar Tech. Wala na ang naglalakihang letra ng pangalan ng kanyang asawa. Tanging ang mga bakas na lamang ng kalawang ang natitira. Wala na ring galit sa puso ni Naen. Ang lahat ng puot ay pinalitan na ng pasasalamat. Pasasalamat dahil sa gitna ng yelo at lamig ng pagtataksil, natagpuan niya ang apoy na matagal na palang nag-aalab sa loob niya. Habang ang sasakyan ay bumibilis patungo sa dulo ng kalsada kung saan ang langit ay nagmumukhang kulay ginto dahil sa papalubog na araw, isang huling ngiti ang sumilay sa mga labi ni Theralyn Monteverde. Ang buhay ay hindi tungkol sa kung gaano kakatagal naging biktima, kundi tungkol sa kung paano mo piniling maging bida sa sarili mong kwento. At sa wakas, sa mahabang paglalakbay na ito, ang kanyang kwento ay hindi na tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol na sa pagmamahal sa babaeng sa wakas ay nakauwi na sa kanyang sarili.